10 taon akong nagbulag-bulagan sa ngalan ng pag-ibig, ngunit ang asawang pinagkatiwalaan ko, itinuring lang pala akong basahan matapos pakinabangan ng aking yaman. Sabi niyo, sa kusina lang ang halaga ko. Pwes maghanda kayo, dahil ang babaeng binaliwala niyo, siya rin ang uubos sa inyong huwad na dangal. Handa na ba kayong mawalan ng lahat? Pagkatapos niyang pirmahan ang dokumento para sa huling bahagi ng Solaria Funds, wala na siyang silbi sa pamilyang ito. We don't need a professional cook, we need a social asset. Itatapon na natin siya kung saan siya nararapat, Javier. Ang boses ni Doña Catalina ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng gabing iyon. Malamig, walang emosyon, at punong-puno ng paghamak ang bawat katagang binitawan niya sa loob ng silid-aklatan. I know, Mom. Konting tiis na lang. Bianca is already waiting for me to settle this legal mess. Hindi ko rin naman gustong makasama habang buhay ang isang babaeng amoy usok at gata ng niyog. Sagot ni Javier. Ang boses ng lalaking pinag-alaya ni Trining ng kanyang buong pagkatao ay naging estranghero sa kanyang pandinig. Wala na ang malambing na tono na ginagamit nito tuwing humihingi ng pabor. Pinalitan na ito ng tunog ng isang ganid na hayop na handa ng sakmalin ng biktima matapos itong pakinabangan. Sa labas ng pinto, nakaluhod si Trining sa malamig na sahig. Hawak ang isang basahan na basa pa mula sa paglilinis ng mga pasilyo. Ang kanyang mga palad ay namumula at may mga paltos pa dahil sa init ng singaw mula sa mga liyanera ng puto at cassava cake na ginawa niya ng halos 7 oras ng walang pahinga. Iyon ay para sa malaking selebrasyon ng kaarawan ng kanyang biyenan. Isang handog na ginawa niya ng may buong katapatan sa hangaring baka sa pagkakataong ito ay makita na nila ang kanyang halaga. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay tila isang malakas na hampas na yumanig sa kanyang buong mundo. Dahan-dahang nalaglag ang basahan mula sa kanyang nanginginig na mga kamay, ngunit hindi niya narinig ang pagbagsak nito sa sahig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso, na tila isang tambol na pilit kumakawala sa kanyang dibdib, kasunod ng isang matinding paninikip ng lalamunan na tila may nakabara doon na isang malaking bato. Ang bawat patak ng pawis na nagmula sa kanyang noo ay tila naging yelo sa kanyang pisngi. Pakiramdam ni Trining ay unti-unting nawawalan ng hangin ang paligid ng mansyong yon na itinuring niyang tahanan sa loob ng 10 taon. Ang lalaking nangako sa kanya ng kalinga noong mamatay ang kanyang mga magulang sa isang trahedya. Ang lalaking tumulong sa kanya na hawakan ng Solaria Holdings nang siya ay malugmok sa pighati, ay siya ring palang dahan-dahang humuhukay ng kanyang libingan. Ang 10 taon ng pagsasakripisyo, ang pagtalikod sa sariling dangal upang maging isang masunuring asawa, at ang lihim na paggamit ng kanyang mga personal na ipon upang isalba ang kumpanya ni Javier mula sa pagkalugi. Lahat ng yon ay nauwi sa isang malupit at kasuklam-suklam na pagtataksil. Sumilip ang isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa kanyang mga kamay na puno ng kalyo at sugat. Ang mga kamay na ito ang naglinis ng bawat dumi sa mansyong ito upang maging komportable ang mag-inang Del Rosario. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga kay Javier tuwing ito ay may sakit, na tila ba ang buhay nito ay mas mahalaga kaysa sa sarili niyang hininga. Ngunit sa paningin ng mga taong itinuring niyang pamilya, siya ay isa lamang kasangkapan na matapos pigayin ang lahat ng katas ay maaari nang itapon sa basurahan. Asawang mabuti, dapat marunong mawalan para umangat ang pamilya. Madalas na paalala ni Catalina sa kanya noon tuwing kukunin nito ang kanyang mga alahas o pera. Ngayon ay naintindihan na ni Trining ang tunay na kahulugan ng mga salitang yon. Hindi lang pala yaman ang nais nilang mawala sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang dangal, at ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Tumambad sa kanya ang anyo ni Javier, bihis na bihis sa kanyang mamahaling suit
at tila walang anumang bahid ng konsensya sa kanyang mga mata. Nang makita niya si Trining na nakaluhod sa sahig, hindi man lamang siya nagpakita ng pag-aalala o awa. Sa halip, ang kanyang mukha ay nabalot ng labis na pagkasuklam. "Trining? Bakit nandyan ka pa? Did I not tell you to finish the preparations in the kitchen? You look like a mess. Ayusin mo ang sarili mo bago dumating ang mga bisita ko. Baka mapahiya mo pa ako sa harap nila." Malamig na utos ni Javier habang inaayos ang kanyang kurbata. Isang kurbata na binili ni Trining gamit ang perang pinaghirapan niya sa pagtitinda ng kakanin sa internet ng palihim. Tumayo si Trining ng dahan-dahan kahit na pakiramdam niya ay bibigay ang kanyang mga tuhod sa anumang sandali. Tiningnan niya ng diretso ang mga mata ni Javier, naghahanap ng kahit maliit na bahagi ng pag-ibig o kahit konting utang na loob na inaakala niyang mayroon pa ito para sa kanya. Ngunit wala siyang nakita kundi isang hungkag at madilim na kailaliman ng kasakiman. Sa gitna ng nagngangalit na emosyon sa loob ng kanyang dibdib, isang katanungan ang pilit na umuukit sa kanyang isipan. Isang tanong na alam niyang magiging mitya ng kanyang muling pagkabuhay. 10 taon akong naglingkod bilang iyong anino, Javier. Pinatunayan ko ang aking katapatan sa pamamagitan ng aking katahimikan at pagpapakumbaba. Gaano ba kadali para sa iyo na burahin ang isang taong naging pundasyon ng iyong tagumpay? Para lamang sa isang kinang na hindi mo naman tunay na pag-aari. Huminga ng malalim si Trining. Ang kanyang bawat paghinga ay may kasamang hapdi ng pagkakaalam sa katotohanan. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng isang dekada, ang takot ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang bawat luhang pilit na kumakawala sa kanyang mga mata ay tila naging laso na dahan-dahang pumapatay sa Trining na naging alipin ng pag-ibig. Ngunit sa kabila ng lahat, paano niya sisimulang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya kung ang mismong batas at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nakakulong na sa mga kamay ng asawang itinuturing siyang basura? Inilapag ni Javier ang isang basong tubig sa ibabaw ng antigong mesa, kasunod ang isang maliit na puting kapsula. Ang kanyang mukha, na kanina lamang ay puno ng pagkasuklam, ay biglang nagbago. Ibinalot niya ito ng isang huwad na pag-aalala, ang uri ng pagkukunwari na naging piitan ni Trining sa loob ng 10 taon. "Uminom ka na nito, Trining. You've been working too hard again. You know what the doctor said, mabilis mapagod ang isip mo at nagiging emosyonal ka masyado. Ayokong mag-collapse ka sa harap ng mga guests mamaya." Malambing na wika ni Javier, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at mapagmatsyag. Tinitigan ni Trining ang baso ng tubig. Sa malinaw na likido ay nakita niya ang sariling refleksyon. Isang babaeng may magulong buhok, maputlang pisngi, at mga matang nawalan na ng kislap. Dahan-dahang lumipad ang kanyang diwa sa mga pahina ng nakaraan, sa panahong ang boses ni Javier ay tila musika at hindi isang sumpa. 10 taon na ang nakalilipas sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa sementeryo. Doon siya unang nalinlang ng balat-kayo ng lalaking ito. Sariwa pa sa kanyang gunita ang amoy ng mga sariwang liryo at ang basang lupa kung saan inilibing ang kanyang mga magulang. Noon, si Javier ang nagsilbing payong sa gitna ng kanyang unos. Siya ang humawak sa kanyang nanginginig na mga kamay at nangakong hindi siya kailanman mag-iisa. "Hayaan mong ako ang magdala ng bigat ng solarya, Trining. Masyadong malupit ang mundo ng negosyo para sa isang pusong kasing dalisay ng sayo. I will protect you. I will protect everything your father built." Bulong ni Javier noon habang pinapahid ang kanyang mga luha. Dahil sa labis na pighati at pangungulila, ibinigay ni Trining ang lahat. Ang kanyang tiwala, ang kanyang lagda, at ang susi sa imperyong pinaghirapan ng kanyang ama. Naniniwala siya na ang pag-ibig ay nangangahulugan ng ganap na pagsuko. Hindi niya alam na sa bawat dokumentong kanyang nilalagdaan nang hindi binabasa, unti-unti na palang binubura ni Javier
ang kanyang pangalan sa sarili niyang kasaysayan. Dahan-dahang binalot ng katahimikan ng silid, isang uri ng katahimikan na tila ba sumasakal sa bawat hininga ni Trining. Naalala niya kung paano siya dahan-dahang inilayo ni Javier sa mga pagpupulong ng kumpanya, kung paano siya kinumbinsi ni Catalina na ang tungkulin ng isang asawa ay manatili sa loob ng tahanan at magsilbi. Ang bawat vitamin na ibinibigay sa kanya gabi-gabi ay tila naging kadena na nagpapanatili sa kanya sa isang estado ng kalituhan at kawalang malay. Trining, are you listening? Inumin mo na yan. Pag-uulit ni Javier, ang tono ay may halong pagmamadali na pilit itinatago sa ilalim ng lambing. Inabot ni Trining ang baso. Ang lamig ng bubog ay humalik sa kanyang palad. Nagpadala ng panginginig sa kanyang buong katawan. Tiningnan niya ang kapsula sa kanyang kabilang kamay. Sa loob ng maraming taon, naniniwala siyang ang gamot na ito ang nagpapanatili sa kanyang katinoan. Ngunit matapos marinig ang usapan ng mag-ina sa silid-aklatan, ang bawat butil ng pulbos sa loob niyon ay tila naging abo ng katotohanan na sumasakal sa kanya. Salamat, Javier. Napakabuti mo talagang asawa. Mahina niyang sagot, ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa isang malayong panaginip. Itinaas niya ang baso sa kanyang mga labi. Nakita niya ang bahagyang pag-angat ng sulok ng bibig ni Javier, isang tagumpay ng ngiti ng isang mandaragit na akalang nahuli na naman ang kanyang biktima. Ngunit sa ilalim ng tubig, hindi nilunok ni Trining ang gamot. Maingat niya itong itinago sa ilalim ng kanyang dila, isang maliit na lihim na magiging simula ng kanyang paglaya. Naramdaman niya ang pagdaloy ng tubig sa kanyang lalamunan, malamig at mapait. Nang maibaba niya ang baso, muling hinawakan ni Javier ang kanyang balikat. Isang haplos na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay tila ba gumagapang na uod sa kanyang balat. Good girl. Now go and change. Make sure you wear that simple dress na pinili ni Mommy. Ayaw nating matabunan ang ningning ng party ni Mom, di ba? Ani Javier bago tuluyang tumalikod at lumabas ng silid. Naiwang mag-isa si Trina sa gitna ng maluwang at marangyang kwarto, na ngayon ay tila naging isang ginintuang hawla na nagkukulong sa kanya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang dahan-dahan niyang dinura ang kapsula sa isang pirasong tissue. Matagal niyang tinitigan ang gamot na nasa kanyang harapan, parang naghihintay ng sagot na hindi kayang ibigay. Ang gamot na dapat sana ay magpapagaling sa kanya, na inilaan para sa kanyang kalusugan, ay siyang unti-unting pumapatay sa kanyang kamalayan. Napatingin siya sa bote ng gamot na naiwan sa mesa, isang maliit na lalagyan na walang label, ngunit puno ng panganib. Isang matinding katanungan ang naglaro sa kanyang isipan. Ilang kasinungalingan pa ba ang kailangan niyang lunukin bago niya mahanap ang lakas na isuka ang lahat ng lason na ito sa kanilang mga mukha? Tumingin siya sa bintana, kung saan ang madilim na langit ng Maynila ay tila nagbabadya ng isang malakas na unos. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa tisyong hawak niya. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok sa isang ritmo na hindi na idinidikta ng takot, kundi ng isang mapanganib na pagdududa. Ano nga ba ang tunay na laman ng mga puting kapsulang ito na 10 taon nang nagpapatulog sa aking kaluluwa? Trining, siguraduhin mong hindi mapapahiya ang pangalan ko sa mga bisita ko ngayong hapon. Ang kare-kare ay dapat kasing linamnam ng luto sa mga hotel, dahil ang mga kasama ko ay hindi sanay sa pagkaengkanto. Ang tinig ni Doña Catalina ay pumailan lang sa loob ng kusina, kasing pait ng apdo at kasing lamig ng bakal. Nakatayo siya sa may pintuan, pilit na tinatakpan ng kanyang ilong gamit ang isang panyong sutla na tila ba ang amoy ng kusinang kinalalagyan ni Trining ay isang uri ng peste na hindi niya nais malanghap. Opo, Mama, kanina pa po nakasalang ang baka para siguradong malambot ito. Mahinahong sagot ni Trining habang tinitiis ang hapdi sa kanyang mga mata dahil sa usok ng ginigisa. Ang kanyang mga pisngi ay namumula, hindi dahil sa hiya,
kundi dahil sa init ng nagbabagang kalan na halos 6 na oras na niyang binabantayan. Sa labas, sa malawak at marangyang silid kainan, naririnig ni Trining ang malalakas na tawanan ng mga kaibigan ni Catalina, mga asawa ng mga makapangyarihang negosyante at politiko. Ang tunog ng mga mamahaling kubyertos na tumatama sa mga platong porselana ay tila mga paalala sa kanyang mababang kalagayan. Para sa kanila, ang mansyong ito ay isang paraiso ng karangyaan, ngunit para kay Trining, ito ay isang pabrika ng pagpapakumbaba. Nang ihain ni Trining ang huling putahe, pansamantalang natigil ang kwentuhan. Ang amoy ng bagoong at peanut sauce ay humalo sa mahal na pabango ng mga donya. Isang babae ang lumingon kay Trining at nagtanong ng may halong paghanga. Catalina, napakasarap ng kare-kareng ito. Saang catering mo ba ito kinuha? I want the contact number for my daughter's debut. Wika ng ginang. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Catalina bago sulyapan si Trining na tila ba isang pirasong basahan na nakaharang sa daan. Oh, that? You don't need a number, amiga. Si Trining lang yan, ang asawa ni Javier. Galing kasi siya sa pamilyang nagtitinda ng kakanin sa kalsada bago siya napulot ng anak ko, kaya natural na sa kanya ang amoy ng kusina. Masasabi nating siya ang aming special house help na may titulong asawa. Sagot ni Catalina na sinundan ng isang mahinang halakhak na tila musika sa pandinig ng kanyang mga kasama. Ngunit tila lason sa puso ni Trining, na natiling nakayuko si Trining. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng kanyang apron. Ang bawat salita ni Catalina ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing ang kumpanyang nagpapakain sa kanila ngayon ay sa kanya. Ngunit ang alaala ng mga dokumentong napirmahan niya at ang huwad na pagmamahal ni Javier ay tila isang busal sa kanyang bibig. Nang matapos ang piging, iniwan ng mga panauhin ng isang bundok ng mga maduming pinggan at tirang pagkain. Pumasok si Catalina sa kusina. Tiningnan ang mga kalderong may kakaunti pang laman. Huwag mong itatapon ang mga tirang yan, Trining. Sayang ang pera. Iyan na ang kainin mo ngayong gabi. Tutal, sanay ka naman sa mga tira-tira noong naghihikaos pa ang pamilya mo. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng kusinang ito. Bago ka matulog, ayokong makakita ng kahit isang dumi paggising ko. Utos ng matanda bago tuluyang lumabas. Iniwan ang mabigat na katahimikan sa loob ng silid. Dahan-dahang umupo si Trining sa isang maliit na bangkito sa sulok ng kusina. Kinuha niya ang isang plato ng kaning lamig at ang tirang sarsa ng kare-kare na may kasama pang mga buto-buto ng baka na pinagpilian ng mga bisita. Habang isinusubo niya ang pagkain, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak at humalo sa sarsa. Ito ang lasa ng kanyang pagsasakripisyo, maalat, mapait, at mahapdi. Nang matapos ang kanyang mga gawaing bahay, pumasok si Trining sa isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo. Ang tanging lugar sa mansyon kung saan nararamdaman niyang hindi siya isang alipin. Doon, sa ibabaw ng isang maliit na altar, ay ang larawan ng kanyang mga magulang. Hinaplos niya ang salamin ng kwadro. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Sa labas, naririnig niya ang tawanan ni Javier at Catalina na nanonood ng telebisyon sa sala. Tila ba wala silang winasak na kaluluwa sa kusina kanina. Naytay, pasensya na po kung ganito ang naging buhay ko. Bulong niya sa kadiliman. Akala ko po ay nakatagpo ako ng proteksyon, ngunit nakahanap lang pala ako ng mga magnanakaw ng pangarap. Ngunit pangako, hindi habang buhay ay kakain ako ng mga tira-tira ng kanilang kasakiman. Isang maliit na kislap ng apoy ang tila nabuhay sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi nanggaling sa kalan, kundi sa kaibuturan ng kanyang nasugatang dangal. Ang bawat pangungutya ni Catalina ay naging isang tisa na nagpapatibay sa pader ng kanyang determinasyon. Habang hinihimas niya ang kanyang mga pagod na bisig, isang nakakabagabag na kaisipan
ang pumasok sa kanyang isipan. Kung ang kanyang pamilya ay itinuturing na mababa dahil sa pagbebenta ng puto, paano na lamang kaya kung malaman ng mundong ang matatayog na gusali ng Del Rosario ay itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingang kinuha mula sa isang babaeng nagluluto lang? Natulog si Trining ng may mabigat na dibdib, ngunit ang kanyang panaginip ay hindi na tungkol sa pagtakas, kundi tungkol sa isang matamis at mabangong paghihiganti na kasing pino ng kanyang pinakamahusay na puto. Ngunit hanggang kailan niya kayang tiisin ang bawat sampal ng mga salita ni Catalina bago tuluyang sumabog ang kanyang katinoan? Ang pagdating ng isang bagyo ay hindi laging ibinabadya ng madidilim na ulap sa kalangitan. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang babaeng nakasuot ng mamahaling sutla, may ngiting kasing talim ng labaha, at may pabangong tila sumasakal sa bawat hininga sa loob ng silid. Nakatayo si Trining sa gilid ng hagdanan nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Ang tunog ng matutulis na takong sa makintab na sahig ay tila mga martilyo na tumatama sa kanyang kabaong. Pumasok si Bianca Vergel na tila ba siya ang may-ari ng bawat sulok ng bahay na yon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle, ang kanyang make-up ay perpekto, at ang bawat galaw niya ay puno ng pagmamalaki. Isang matinding kaibahan sa hitsura ni Trining na nakasuot lamang ng isang luma at kupas na bestido na may bakas pa ng harina. "Javier, I hope I'm not late for our meeting. Ang traffic sa Makati is just unbearable, you know?" Ang boses ni Bianca ay malambing, ngunit may kasamang tono ng pag-uutos. Agad na lumabas si Javier mula sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag sa isang paraan na hindi kailanman nakita ni Trining sa nakalipas na mga taon. "Of course not, Bianca. You're always on time for me. Come in. Nasa garden na si Mommy. She's been looking forward to seeing you." Sagot ni Javier habang inaalalayan ng babae sa bewang. Isang simpleng haplos na nagpadama kay Trining ng 1,000 saksak sa kanyang dibdib. Nang dumaan ang dalawa sa harap ni Trining, tumigil si Bianca. Tiningnan niya si Trining mula ulo hanggang paa nang may halong pandidiri. Tila ba nakakita siya ng isang insektong naligaw sa gitna ng isang mamahaling hardin. "Oh, is this the wife?" Tanong ni Bianca. Ang salitang wife ay binitawan niya ng may halong pangungutya. "Javier, you didn't tell me na may bago kayong kasambahay na kamukha ng asawa mo. Or is she really Trining? My God, you look so exhausted, dear. Parang nakalimutan mo na yata kung paano mag-ayos ng sarili." "Hayaan mo na siya, Bianca. She's just busy with her kakanin business. Business partner lang siya sa kusina." Natatawang sagot ni Javier na tila ba ang kanyang mga salita ay hindi nakakasugat ng kaluluwa. Pinilit ni Trining na manatiling matatag kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa ilalim ng kanyang apron. "Maghahanda lang po ako ng maiinom niyo sa garden." Mahina niyang wika bago mabilis na tumungo sa kusina. Sa loob ng kusina, sumandal si Trining sa lababo. Ang lamig ng tiles ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy niyang puso. Narinig niya ang tawanan ni Javier, Catalina at Bianca mula sa garden. Ang tunog ng kanilang saya ay tila isang malupit na paalala na sa loob ng sarili niyang tahanan, siya ay isang estranghero, isang anino na kailangan lamang kapag may kailangang pagsilbihan. Inihanda ni Trining ang isang tray ng malamig na juice at ilang piraso ng kanyang cassava cake. Sa bawat hakbang niya patungo sa garden, ang bawat hininga niya ay tila isang panalangin para sa pasensya. "Here are the refreshments," wika ni Trining habang maingat na inilalapag ang mga baso sa lamesa. "Thanks, Yaya." "Ay, Trining pala," sabi ni Bianca sabay dampot sa isang piraso ng cake. "Actually, Javier was telling me about your Solaria holdings. It's such a waste na ang isang malaking asset ay nasa kamay ng isang taong ang tanging alam ay maghalo ng gata. Don't you think it's better if someone with more intellectual capacity handles it? Someone like me?"
Tumingin si Catalina kay Bianca ng may malawak na ngiti. Exactly my thoughts, Bianca. Ang kumpanya ay nangangailangan ng reyna, hindi ng kusinera. Hindi na nakapagpigil si Trining. Ang kumpanyang yan ay pinatunayan ng dugo at pawis ng mga magulang ko. Hindi yan basta-basta asset na pwedeng ipasa sa kung sino lang. Nagbago ang timpla ng mukha ni Bianca. Isang mapanganib na kislap ang lumabas sa kanyang mga mata. Sa gitna ng tensyon, sinadya ni Bianca na abutin ang kanyang baso ng pulang alak. Ngunit sa halip na inumin ito, hinayaan niyang mabitawan ito ng diretso sa direksyon ni Trining. Ang pulang likido ay mabilis na kumalat sa maputing bahagi ng lumang bestido ni Trining, tila isang sariwang sugat na bumubukas sa kanyang dibdib. Ang lamig ng alak ay humalik sa kanyang balat, kasunod ng isang matinding katahimikan na bumalot sa buong garden. Oh my God, my wine! Tili ni Bianca, ang kanyang mukha ay biglang nagkunwaring gulat na gulat. Trining, why are you standing there like a statue? Look at what you did. Nadumihan ang sapatos ko dahil sa pagkataranta mo. Tumingin si Javier kay Trining ng may matinding galit. Trining, ano ba ang nangyayari sa'yo? You're so clumsy. Look at Bianca, she's so upset. Nakatitig lamang si Trining sa mantsa sa kanyang dibdib. Ang alak na ito ay tila simbolo ng bawat pang-aaping tinanggap niya. Mabaho, madikit, at mahirap alisin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman ang pagnanais na umiyak. Ang naramdaman niya ay isang malamig na puot na unti-unting namumuo sa kanyang kaisipan. Mag-sorry ka kay Bianca, Trining. Now. Mariing utos ni Javier, ang kanyang boses ay walang iniwan sa isang latigo. Tumingala si Trining. Tiningnan niya ang mapang-asar ng ngiti ni Bianca at ang walang pusong mukha ng kanyang asawa. Ang katanungang naglalaro sa kanyang isipan ay tila isang mitya na handa ng sumabog. Sino nga ba ang dapat humingi ng tawad? Ang asawang ninanakawan ng buhay o ang mga magnanakaw na ngayon ay nagdiriwang sa gitna ng aking sariling hardin? I'm waiting, Trining. Say you're sorry. Pag-ulit ni Javier, habang ang kamay ni Bianca ay dahan-dahang humawak sa braso ni Javier, tila isang deklarasyon ng pag-aari. Sa bawat punas ni Trining sa basang sahig ng garden, tila ba kasabay nito ang pagbura sa huling bakas ng kanyang pagkatao na nagpakamartir. Hindi siya tumitingin sa mga mata ni Javier o ni Bianca habang binubura ang pulang mantsa ng alak sa tiles. Ang bawat tawa ng kanyang asawa at ng kalaguyo nito ay tila mga hiyaw ng mga demonyong nagdiriwang sa kanyang pagkatalo. Nang matapos ang gabi at ang lahat ay nakakulong na sa kani-kanilang mga marangyang silid, doon lamang nagkaroon ng pagkakataon si Trining na huminga. Umakyat siya sa maliit at maalikabok na bodega sa atik ng mansyon, ang tanging lugar na hindi pinupuntahan ni Javier dahil sa kanyang pagiging pihikan sa dumi. Sa gitna ng mga lumang gamit, natagpuan ni Trining ang isang maliit na kahon ng lata, isang lumang lalagyan ng biskwit na pagmamay-ari ng kanyang ama. Ang bawat paghawak niya sa kinalawang na takip ay nagdadala ng mga alaala ng amoy ng sariwang harina at ang mainit na yakap ng kanyang mga magulang. Doon, sa ilalim ng mga lumang litrato, ay may isang maliit na susi na may nakaukit na simbolo ng araw. Ang orihinal na logo ng Solaria Holdings bago ito palitan ni Javier. Laban, Trining. Huwag mong hayaang mamatay ang lahat ng pinaghihirapan namin nang wala man lang ingay. Tila ba bulong ng kanyang ama na humahaplos sa kanyang pandinig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Bitbit ang susi at ang isang matinding determinasyon, palihim na lumabas si Trining ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa madilim na pasilyo ay tila ba isang pagsasayaw sa gitna ng mga patalim. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay ang tanging maririnig sa katahimikan ng malaking bahay. Narating niya ang isang lumang gusali sa kanto ng eskolta, kung saan matatagpuan ang maliit at tila kinalimutan na ng panahon na opisina ni Attorney Isko Villanueva. Si Isko ang dating kanang kamay ng kanyang ama,
Ang lalaking pilit na pinalayo ni Javier sa kanya sa loob ng 10 taon sa pamamagitan ng mga paninira at maling paratang. Trining, akala ko ay tuluyan ka na nilang naitago sa mundo. Bungad ni Isko nang buksan nito ang pinto. Ang mukha ng matandang abogado ay puno ng pag-aalala at lungkot habang nakatingin sa namumutla at tila lantang asawa ng kanyang dating kaibigan. Attorney Isko, kailangan ko po ng tulong nyo. Ang akala ko po ay proteksyon ang nahanap ko kay Javier, pero mukhang ako pala ang naging biktima sa sarili kong buhay. Diretsong wika ni Trining, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ipinakita ni Isko ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento na matagal na niyang itinatago. Sa bawat paglipat ng pahina, ang puso ni Trining ay tila ba pinipiga ng isang malakas na kamay. Doon niya nakita ang katotohanang mas mapait pa sa kahit anong ampalaya. Ang Redwood Assets, ang kumpanyang sinasabi ni Javier na tumutulong sa Solaria. Trining, nakapangalan ito sa iyo, pero ang bawat sentimo na dumadaloy dito ay galing sa mga kumpanya ni Javier na ginagamit para mag-iwas sa buwis at maglaban ng pera. Paliwanag ni Isko habang tinuturo ang mga pirma sa dulo ng dokumento. Nanghina ang mga tuhod ni Trining. Ang mga pamilyar na pirma, ang kanyang sariling sulat kamay, ay naroon. Ang bawat dokumentong nilagdaan niya habang siya ay nasa ilalim ng epekto ng mga vitamins ni Javier ay mga katibayan pala ng isang krimen na siya ang magiging may sala. Ginawa niya akong proteksyon. Ginawa niya akong panangga kung sakaling mahuli siya ng gobyerno. Bulong ni Trining habang tinititigan ang isang dokumentong nagpapakita na siya ang may-ari ng isang kumpanyang may utang na aabot sa bilyon-bilyong piso. Isang malaking misteryo ang tila nabuo sa kanyang isipan. Kung siya ang legal na may-ari ng Redwood Assets, bakit may mga transaksyon na naganap sa ibang bansa? Sa loob ng mga buwang, hindi siya nakakalabas ng mansyon dahil sa sakit. Sino ang gumagamit ng kanyang pagkakakilanlan sa labas ng bansang ito? Dahan-dahang tumayo si Trining. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit na matagal niyang kinulong. Ang susi ng kanyang ama na hawak niya ay tila naging mainit. Isang paalala na ang katotohanan ay laging may paraan upang lumabas, gaano man ito ibaon sa ilalim ng mga kasinungalingan. Attorney Isko, ituro niyo po sa akin ang lahat. Ang bawat butas, ang bawat dumi na ginawa nila. Dahil ang asawang itinuring nilang basahan ay siya ring magiging lubid na sasakal sa kanilang kasakiman. Habang naglalakad pabalik si Trining sa madilim na kalsada ng Maynila, ang malamig na hangin ay hindi na nagdudulot ng ginaw sa kanya. Sa halip, ito ay tila ba isang katuwang na nagbubulong ng isang plano. Ngunit isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan, hanggang saan ang kaya pang gawin ni Javier kapag nalaman nitong ang kanyang bulag na asawa ay nagsisimula na ring makakita sa gitna ng kadiliman. Ang liwanag ng katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa dilim ng aking kamangmangan. Sa bawat tibok ng aking puso, nararamdaman ko ang bawat sampal ng katotohanang ako ay naging biktima sa sarili kong tahanan. Nakatitig si Attorney Isko sa maliit na tisyong naglalaman ng puting kapsula. Ang mukha nito ay nabalot ng isang matinding pighati at galit. Sa loob ng maliit at madilim na opisina, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang isang lumang lampara na tila ba sumasabay sa kaba ng dibdib ni Trining. Itong gamot na ibinibigay sa iyo ni Javier, Trining, hindi ito bitamina. Ang boses ni Isko ay mababa, ngunit puno ng bigat. Ayon sa aking pagsisiyasat sa mga katulad na chemical, ito ay isang uri ng sedative na may hallucinogenic properties. It is designed to keep the mind foggy. Ginagawa nitong sunod-sunuran ng isang tao, tila ba nasa ilalim ng isang mahabang panaginip kung saan ang lahat ng iniuutos ay iyong gagawin nang hindi nagtatanong. Nanigas ang buong katawan ni Trining. Ang bawat salita ng abogado ay tila mga tipak ng yelo
na bumabagsak sa kanyang kaluluwa. Biglang nagliwanag ang kanyang alaala. Ang mga hapong tila ba nakabalot siya sa isang makapal na ulap. Ang pakiramdam na ang kanyang mga kamay at paa ay hindi niya pag-aari. At ang mukha ni Javier na laging nakangiti habang inilalapit sa kanya ang isang pluma at mga dokumento. Pirirmahan mo lang ito, mahal ko. This is for Solaria, para sa kinabukasan nating dalawa. Ang bulong ni Javier noon ay tila ba awit ng isang mapagmahal na asawa. Ngunit ngayon, sa harap ng katotohanan, ang awit na yon ay naging isang nakakangilong yaw ng pagtataksil. Kaya ko ba na pirmahan ang Redwood Assets? Mahinang tanong ni Trini. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tumango si Isko. You were drugged, Trining. Pinapirma ka niya sa mga dokumentong naglalagay sa iyo sa gitna ng panganib. Ang Redwood Assets ay may utang na aabot sa bilyon-bilyong piso sa mga bangko sa abroad. If this structure collapses, ikaw ang haharap sa kulungan. Habang si Javier at si Bianca ay malayang tatakas, bit-bit ang perang ninakaw nila mula sa Solaria Holdings. Naramdaman ni Trining ang isang matinding pagkasuklam na umakyat mula sa kanyang sikmura hanggang sa kanyang lalamunan. Ang bawat selula sa kanyang katawan ay tila ba nagre-rebelde. 10 taon. 10 taon siyang pinapakain ng lason ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Ang bawat haplos ni Javier, ang bawat I love you, at ang bawat gabing itinabi niya ito ay pawang bahagi lamang ng isang madugong plano upang siya ay gawing biktima. Anong gagawin ko, attorney? Pakiramdam ko ay wala na akong takasan. Wika ni Trining habang mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa kahoy. Hinawakan ni Isko ang kanyang kamay. Ang init nito ay nagbigay ng kaunting lakas sa nagiginaw na katawan ni Trining. Huwag kang padalos-dalos. Kailangan nating gamitin ang mismong armas nila laban sa kanila. Sa ngayon, bumalik ka sa mansyon. Magpanggap kang wala kang alam. Ituloy mo ang pag-inom ng vitamins pero itago mo ito, gaya ng ginagawa mo ngayon. We need time to gather the physical evidence of their money laundering. Ang paglakad ni Trining pabalik sa mansyon ay tila ba isang pagtahak sa sarili niyang bitayan. Ang bawat hakbang niya sa madilim na kalsada ay puno ng panginginig. Hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa nagngangalit na galit na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng mansyon. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay tila ba isang kanlungan ay naging isang nakakatakot na piitan sa kanyang paningin. Sa gitna ng dilim sa sala, nakita niya ang isang anyo na nakaupo sa malaking sofa. Hawak ang isang baso ng alak. Saan ka galing, Trining? Ang boses ni Javier ay pumailan lang sa katahimikan, malamig at puno ng paghihinala. Tumigil si Trining. Ang kanyang puso ay tila ba gustong tumalon sa kanyang lalamunan. Lumabas lang ako para huminga ng sariwang hangin, Javier. Masyado kasing mainit sa kusina kanina. Tumayo si Javier at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa makintab na sahig ay tila ba mga patak ng tubig sa isang tahimik na kuweba. Nang makalapit siya, hinawakan niya ang pisngi ni Trining. Isang haplos na dati ay nagpapagaan ng kanyang loob, ngunit ngayon ay tila ba haplos ng isang ahas. Sariwang hangin? O baka naman may iba kang pinuntahan? Bakit hindi mo dala ang cellphone mo? Wika ni Javier habang ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang inabot ang bag ni Trining na nakasabit sa kanyang balikat. Nararamdaman ni Trining ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Sa loob ng bag na yon ay ang mga dokumentong ibinigay ni Attorney Isko, ang mga katibayan ng kanyang pagkakadrag at ang mga ilegal na transaksyon ni Javier. Isang maling galaw lamang at ang lahat ng kanyang plano ay maglalaho sa isang iglap. Javier, your phone is ringing sa taas. Baka si Bianca yon. Mabilis na wika ni Trining. Ang kanyang boses ay pilit na ginawang kalmado
kahit na ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig na sa takot. Tumigil ang kamay ni Javier sa tapat ng bag ni Trining. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ng kanyang asawa. Tila ba binabasa ang bawat hibla ng kanyang iniisip. Bakit parang nanginginig ka, Trining? May itinatago ka ba sa akin? Ang pinakamahusay na pagtatanghal ay hindi nagaganap sa ibabaw ng entablado, kundi sa loob ng isang tahanang puno ng kasinungalingan, kung saan ang bawat ngiti ay isang baluti at ang bawat pagsunod ay isang patibong. Nanatiling nakapako ang tingin ni Javier sa mga mata ni Trining. Ang kanyang kamay ay nakalapat pa rin sa pisngi nito na tila isang nagbabantay na mandaragit. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, naramdaman ni Trining ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Ang bawat segundo ng pagtititigan nilang dalawa ay tila isang habambuhay na pagdurusa. Nanginginig ako dahil hindi ko pa naiinom ang gamot ko, Javier. Pilit na pagkakalmado ang boses ni Trining. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nangangatog habang binibitawan ang bawat salita. Gaya ng sabi mo, nagiging malupit ang isip ko kapag napapagod ako. Pakiramdam ko ay umiikot ang paligid. Isang saglit na pagdududa ang dumaan sa mga mata ni Javier bago ito napalitan ng isang mapanuring ngiti. Dahan-dahan niyang binitiwan ang pisngi ni Trining at inayos ang kanyang sariling buhok. I see. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong kakalimutan ang bitamina mo. You're useless to me, to us, kung magkakasakit ka. Wika ni Javier. Ang kanyang tono ay bumalik sa pagiging mapagmataas at kampante. Go upstairs, inumin mo na ang gamot mo at matulog ka na. May mahalagang kompetisyon ang Solaria bukas at ayokong makakita ng isang lantang asawa sa tabi ko. Tumango si Trining at mabilis na humakbang paakyat sa hagdanan. Bit-bit ang kanyang bag na tila ba hawak niya ang kanyang sariling hininga. Nang makapasok siya sa kanyang silid at malak ang pinto, sumandal siya rito at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kalapit sa kamatayan ng kanyang mga plano. Inilabas niya ang mga dokumento mula sa bag at maingat na itinago ang mga ito sa ilalim ng isang maluwag na bahagi ng sahig sa ilalim ng kanyang kama. Isang sikretong taguan na siya lamang ang nakakaalam. Doon niya rin inilagay ang maliit na recorder na ibinigay ni Attorney Isko. Kinabukasan, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Trining. Hindi na siya ang asawang bulag sa katotohanan. Siya na ang tahimik na manonood sa sarili niyang trahedya. Sa bawat pagkakataon na lalapit si Javier, hinahanda ni Trining ang kanyang sarili. Sa bawat haplos nito, tinitiis niya ang pandidiri sa kanyang balat. Sa bawat utos ni Catalina, yumuyuko siya ng mas mababa, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling bukas sa bawat pagkakamali ng mga ito. Isang hapon, habang naghahanda siya ng merienda sa kusina, narinig niya ang pagpasok ni Javier sa study room kasama si Bianca. Mabilis at tahimik na lumapit si Trining sa pinto. Bit-bit ang recorder na nakatago sa loob ng kanyang bulsa. Ang marahang pagpindot niya sa pindutan ay hindi lumikha ng anumang tunog sa gitna ng katahimikan ng pasilyo. Hindi na makapaghintay ang mga investor sa Dubai, Javier. Kailangan na nating ilipat ang huling 20% ng Solaria funds sa Redwood bago matapos ang buwan. Ang boses ni Bianca ay puno ng kasakiman. Kapag nagawa na natin yan, kahit mabulok pa sa utang ang asawa mo, tayo ay nasa malayo na. Don't worry, babe. Trining is so out of it lately. She signs everything I put in front of her. Ang akala niya ay para sa expansion ng tiyangge niya ang mga pinipirmahan niya. Natatawang sagot ni Javier. Isang malaking event na lang ang kailangan nating gawin. Ang ika-10 anibersaryo ng Del Rosario Infrastructure. Doon ko ipapamukha sa lahat na ang Solaria ay akin na. At pagkatapos, she's history.
Narinig ni Trining ang tunog ng mga basong nagtatama, isang pagdiriwang ng kanilang masamang balak. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi, ngunit hindi siya gumawa ng anumang ingay. Ang bawat salita na nakarecord sa maliit na aparato ay tila mga bala na kanyang gagamitin sa tamang panahon. Bumalik siya sa kusina bago pa man sila lumabas. Nang dumaan si Bianca, sinadya nitong banggain ang balikat ni Trining. Still making puto, Trining? How quaint! You should really learn how to be a real woman of the world. Hindi yung amoy harina kahabang buhay. Pangungutya ni Bianca habang hinihimas ang kanyang mamahaling relo. Tumingala si Trining at ngumiti. Isang ngiting kasing tamis ng asukal, ngunit kasing panganib ng lason. Salamat sa payo, Bianca. Minsan, ang pinakamahalagang bagay ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa kung anong kaya mong gawin sa loob ng kusina o sa loob ng isang kumpanya. Naguluhan si Bianca sa sinabi ni Trining, ngunit bago pa man ito makasagot, mabilis nang tumalikod ang asawa ni Javier. Sa bawat hakbang ni Trining palayo, naramdaman niya ang isang uri ng kapangyarihan na matagal nang nawala sa kanya. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang naglalatag ng sarili niyang bitag. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang takot ang patuloy na bumubulong sa kanya. Kung sakaling magkamali siya ng isang hakbang, kung sakaling matuklasan ni Javier ang recorder na nasa kanyang bulsa, mayroon pa kaya siyang pagkakataong makitang muli ang sikat ng araw sa labas ng mansyong ito? Ang bigat ng utang na loob ay tila isang kadenang bakal na iginagapos sa leeg ng isang taong walang kalaban-laban. Ito ang sandatang madalas gamitin upang iparamdam sa isang tao na habang buhay siyang bilanggo ng kabutihang hindi naman niya hiningi. Ipinatawag si Trining sa malawak at madilim na silid ni Doña Catalina. Nang mabuksan niya ang mabigat na pintuang kahoy, sumalubong sa kanya ang halo-halong amoy ng mamahaling gamot at paboritong sampagita perfume ng matanda. Nakarating siya sa harap ng malaking kama kung saan nakahiga ang kanyang biyenan. Nakabalot ito sa makapal na kumot. Ang muka ay pilit na pinaputla upang magmukhang may matinding karamdaman. Habang nakatayo sa gilid nito si Javier na may anyong puno ng huwad na pag-aalala. Nabasag ang katahimikan ng kwarto dahil sa isang mahina at pilit na pag-ubo ni Catalina. Dahan-dahan itong inangat ang kanyang kamay upang senyasan si Trining na lumapit. Trining, anak, lumapit ka rito. Ang boses ng matanda ay ginawang nanginginig at hirap na hirap. Isang napakahusay na pag-arte na kung hindi lang alam ni Trining ang katotohanan, ay paniguradong luluha siya sa awa. Hindi ko na yata kaya ang bigat ng problema ng kumpanya natin. Ang puso ko, parang bibigay na sa dami ng iniisip ni Javier. Inabot ni Javier ang isang makapal na folder mula sa maliit na mesa sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang matinding kasakiman sa likod ng malungkot na ekspresyon ng kanyang mukha. It's just a minor restructuring paper, Trining. Kailangan lang nating ilipat ang huling shares mo para mapabilis ang pagpasok ng pondo mula sa mga foreign investors. Malumanay na paliwanag ni Javier, tila ba isa itong simpleng gawain sa kusina na inuutos niya sa kanyang asawa. You know, Mom's heart condition is getting worse. We need to close this deal sa lalong madaling panahon para makapagpahinga na siya sa Amerika. Tinitigan ni Trining ang papel na inilapag sa kanyang harapan. Sa isang sulyap pa lamang ay nakita na niya ang pangalan ng Redwood Assets, ang kumpanyang gagamitin ni Javier upang ibaon siya sa bilyon-bilyong utang habang ito ay tumatakas kasama si Bianca. Isang malakas na sigaw ng pagkasuklam ang nag-uumapaw sa loob ng kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling maamo at walang muwang. Muling umubo si Catalina at hinawakan ang braso ni Trining. Ang mga mata ng matanda ay nanlilisik sa ilalim ng nagmamakaawang anyo. Nang mamatay ang mga magulang mo sa trahedyang iyon, hindi ba't kami ni Javier ang umampon sa'yo? Kami ang nagbigay sa'yo ng tahanan at pamilya noong ulilang-ulila at wala ka ng matakbuhan. Madamdaming wika ni Catalina.
Ginagamit ang pinakamasakit na bahagi ng nakaraan ni Trining bilang sandata. Utang na loob, Trining. Iligtas mo ang pamilyang ito. Iligtas mo ang pangalan ni Javier. Ipakita mo naman na may halaga ang lahat ng sakripisyo namin para sa iyo. Utang na loob. Ang dalawang salitang iyon ay tila mga punyal na paulit-ulit na itinusok sa kaluluwa ni Trining sa loob ng 10 taon. Ako ang nagpakain sa pamilyang ito. Ang yaman ng ama ko ang ginamit ninyo para mapanatili ang marangya ninyong buhay. Ninakaw ninyo ang aking kinabukasan at ngayon ay hinihingi ninyo ang aking buhay kapalit ng kasinungalingan. Ngunit hindi niya ipinakita ang bagyong nagaganap sa kanyang dibdib. Dahan-dahang inabot ni Trining ang nangungulubot na kamay ni Catalina. Ang lamig ng balat ng matanda ay tila pagdikit sa kaliskis ng isang ahas na handang tumuklaw. Ngumiti si Trining, isang ngiting puno ng pagmamahal sa panlabas. Ngunit sa likod ng kanyang maamong mga mata ay ang malamig na pagbibilang ng mga araw bago tuluyang bumagsak ang imperyo ng mga Del Rosario. Huwag po kayong mag-alala, Mama. Malambing na sagot ni Trining habang marahang hinahaplos ang kamay ng biyenan. Alam ko po ang obligasyon ko bilang asawa at anak sa bahay na ito. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa ninyo sa akin. Gagawin ko po ang lahat para sa pamilya natin. Isang mabilis na pag-abot ang ginawa ni Javier upang iabot ang gintong pluma sa kanyang asawa. Ang kanyang paghinga ay pansamantalang huminto. Ang mga mata ay nakatutok lamang sa dulo ng pluma at sa espasyo kung saan ilalagay ni Trining ang kanyang lagda. Para kay Javier, ito na ang huling kandado na magsasara sa kabaong ng buhay ni Trining. Tiningnan ni Trining ang pluma, ramdam ang bigat nito sa kanyang mga daliri. Alam niya na sa oras na dumikit ang tinta sa papel na ito, ang batas ay tuluyan ng gagamitin laban sa kanya. Idinikit niya ang dulo ng pluma sa makapal na papel. Sa bawat paglihok ng kanyang kamay, ang kapalaran ng kanyang paghihiganti ay nakasalalay sa isang matapang at mapanganib na desisyon. Pipirmahan ba niya ang dokumentong magiging katibayan ng kanyang sariling pagkawasak? O mayroon siyang lihim na hakbang na hindi kailanman inaasahan ng mga demonyong nakapaligid sa kanya? Bago pa man dumapat ang tinta sa papel, sinadya ni Trining na bitiwan ang gintong pluma. Hinayaan niyang manlambot ang kanyang buong katawan, ang kanyang mga mata ay pilit niyang pinapungay habang umaarte na tila inaanod ng matinding pagkahilo dahil sa epekto ng huwad na bitamina. Mabilis siyang nasalo ni Javier. Ang mukha nito ay nagpapakita ng labis na pagkadismaya na pilit ikinukubli sa likod ng pag-aalala. Sinabi ni Trining na umiikot ang buong silid at hindi niya makita ang mga letra. Kaya naman napilitan si Javier na ipagpaliban ang pagpirma hanggang kinaumagahan sa pag-aakalang hindi na rin naman makakawala ang kanyang asawa sa patibong. Pagsapit ng madaling araw, binalot ng matinding katahimikan ang buong mansyon. Nakaupo si Trining sa madilim na sulok ng kusina. Yakap-yakap ang sarili habang pilit na pinapakalma ang nagwawalang ritmo ng kanyang puso. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa siwang ng bintana ay hindi sapat upang pawiin ang init ng puot at takot na naglalaban sa kanyang dibdib. Sa tuwing naiisip niya kung gaano siya kalapit sa tuluyang pagkawala ng lahat, tila ba may isang matalim na kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Mula sa anino ng pasilyo, lumitaw ang isang figura. Si Nanay Isabel, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon ng mga Del Rosario, ay dahan-dahang naglakad palapit kay Trining. May dala itong isang mainit na saro ng salabat. Ang usok nito ay banayad na sumasayaw sa hangin. Nagdadala ng amoy ng luya na nagbigay ng kaunting ginhawa sa nanlalamig na pakiramdam ni Trining. Inilapag ni Nanay Isabel ang saro sa ibabaw ng mesa at marahang hinaplos ang nanginginig na balikat ng nakababatang babae. Ang haplos na yon ay puno ng isang mapag-arugang init na matagal nang inulila ni Trining, isang kalinga ng isang ina
na hindi niya kailanman naramdaman kay Doña Catalina. Hindi ko na kayang manahimik, anak. 10 taon kong dinala ang bigat ng konsensya habang pinapanood kitang unti-unting inuubos ng mga demonyong nakatira sa bahay na ito. Ang boses ni Nanay Isabel ay may kasamang panginginig, puno ng pinipigil na luha. Akala mo ba ay aksidente ang pagkamatay ng mga magulang mo? Natigilan si Training. Ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang dibdib habang dahan-dahang iniangat ang kanyang paningin upang salubungin ang malungkot na mga mata ng matanda. Bakit po, Nanay Isabel? Ano pong ibig ninyong sabihin? Nahihirapang tanong ni Training. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa upang pigilan ang pagbawi ng kanyang lakas. Umupo si Nanay Isabel sa kanyang tabi. Ang mga mata nito ay naglalaman ng mga alaalang matagal nang ibinaon sa limot. Ikinuwento ng matanda na bago pa man mangyari ang malagim na trahedya, ang kumpanya ng mga Del Rosario ay nalubog sa napakalaking utang at malapit ng ideklarang bangkarote. Kailangan nila ang yaman ng Solaria Holdings upang makabangon, ngunit mariin itong tinanggihan ng ama ni Trining. Narinig ko sila isang gabi sa silid aklatan. Inutusan ni Doña Catalina ang kanilang tauhan na pakialaman ang preno ng sasakyan ng mga magulang mo. Wala silang konsensyang pinagmasdan ang pagkamatay ng iyong pamilya. At matapos ang libing, nagpanggap si Javier na isang anghel na tagapagligtas upang makuha ang iyong tiwala at ang buong kumpanya. Patuloy ni Nanay Isabel, ang bawat salita ay tila isang malaking bato na dumudurog sa kaluluwa ni Trining. Parang gumuho ang buong mundo ni Trining sa mga sandaling iyon. Ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng umagos ng walang pakundangan. Ang lalaking umakap sa kanya sa gitna ng sementeryo, ang lalaking nangakong pupunasan ang kanyang mga luha at poprotektahan siya sa lahat ng panganib, ay siya mismong arkitekto ng kanyang pagkaulila. Ang sakit ng pagtataksil sa kanyang pagiging asawa ay walang laban sa matinding kirot ng pagtuklas na natutulog siya sa iisang kama, kasama ang taong pumatay sa kanyang sariling dugo at laman. Ang bawat paghinga niya, ang bawat galaw ng kanyang katawan, tila isang kahihiyan na hindi kayang ilihim mula sa kanyang sarili. Ang lalim ng sugat na dulot ng paglabag sa tiwala ay masakit. Ngunit ang ideya na ang kanyang asawa ay naging kasabwat ng isang krimen na hindi kailanman niya inaasahan ay isang sugat na hindi kayang maghilom. Mula sa malalim na bulsa ng kanyang lumang duster, inilabas ni Nanay Isabel ang isang kulay kapeng sobre na naninilaw na sa tagal ng panahon. Ang mga gilid nito ay may bakas ng pagkasunog. Tila ba iniligtas lamang mula sa naglalagablab na apoy. Bago pa man ipasunog ni Doña Catalina ang lahat ng naiwang gamit ng iyong ama mula sa opisina, naitago ko ito. Hindi ko alam kung ano ang nilalaman niyan, pero nakasulat dyan ang pangalan mo, wika ni Nanay Isabel habang inilalagay ang sobre sa nanginginig na mga palad ni Trining. Dahan-dahang binuksan ni Trining ang sobre. Sa loob niyon ay isang maikling liham na puno ng pagmamahal at sa ibaba nito ay isang mahabang serye ng mga numero. Ang lihim na code para sa isang pribadong yaman na hindi kailanman natuklasan ni Javier. Isang huling pamana ng kanyang ama na magiging susi sa kanyang paghihiganti. Yakap-yakap ang lumang papel na iyon sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Trining ang isang panibagong uri ng sakit. Isang uri ng pangungulila na pilit naghahanap ng katarungan. Sa gitna ng dilim, isang tanong ang nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang isipan. Isang katanungan na susubok sa natitirang hibla ng kanyang pagiging tao. Paano ko mapaparusahan ang lalaking pumatay sa aking mga magulang nang hindi ko dinudungisan ng dugo ang mga kamay na ito na dating nagmahal lamang ng wagas? Ang gabi ay naging isang napakahabang pagluluksa para sa kaluluwa ni Trining. Matapos malaman ang karumal-dumal na katotohanan tungkol sa sinapit ng kanyang mga magulang, ang bawat pasilyo ng mansyon
ay tila naging isang malawak na sementeryo na naglalaman ng mga inilihim na bangkay ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan siyang umakyat sa malaking hagdanan. Ang bawat paghakbang ay napakabigat na tila may mga kadenang nakagapos sa kanyang mga binti. Wala na siyang nararamdamang takot. Ang tanging pumupuno sa kanyang pagkatao ay isang nakakapasong lamig na bumabalot sa kanyang puso. Nang makarating siya sa tapat ng silid-tulugan nilang mag-asawa, napansin niyang hindi lapat ang pagkakapasara ng matataas na pintuang gawa sa kahoy. Mula sa maliit na siwang ay sumilip ang malabong liwanag ng lampara na naghahati sa dilim ng pasilyo. Sumabay sa paglabas ng liwanag ang isang matapang at pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango, isang amoy na mabilis na nagpaikot sa kanyang sikmura, ang pabango ni Bianca. Hindi na kailangan pang buksan ng tuluyan ni Trining ang pinto upang makita ang katotohanang matagal nang sumasampal sa kanyang pagkatao. Sa ibabaw ng mismong kamang naging saksi sa kanyang mga taimtim na panalangin at pag-aalay ng tapat na pagsisilbi bilang isang asawa, nakita niya ang dahan-dahang pag-uugnay ng dalawang anino. Ang mga mamahaling damit at pangitaas na nakakalat sa makintab na sahig ay sapat na upang isalaysay ang isang mapangahas na pagtataksil na hayagang isinasagawa sa mismong loob ng kanyang sariling tahanan, sa mismong teritoryong inakala niyang pag-aari niya. Ang katahimikan ng madaling araw ay binasag ang mga mahihinang bulong at pag-uusap na lalong nagpadiin sa kutsilyong nakabaon sa likod ni Trining. "I can't wait for her to be completely out of our lives, Javier," wika ni Bianca. Ang boses nito ay nag-uumapaw sa tagumpay at pag-angkin. "Konting tiis na lang, babe. Bukas, pagkatapos ng anniversary gala, ililipat ko na sa iyo ang pamamahala ng Solaria." Tapos na ang papel niya sa mundong ito. Pumalambing na tugon ng lalaking umako sa papel na tagapagligtas, ngunit siya palang pumatay sa mga magulang ni Trining. Sa mga nakalipas na taon, kung nakita ni Trining ang tagpong ito, paniguradong babagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig, maninikip ang kanyang dibdib, at walang tigil na aagos ang kanyang mga luha habang nagtatanong kung saan siya nagkulang. Inaasahan niyang dudugo ang kanyang puso, ngunit sa pagkakataong ito, walang kahit isang patak ng tubig ang kumawala sa kanyang mga mata. Ang kanyang lalamunan ay hindi sumikip sa hikbi, kundi tumigas sa isang malamig at tahimik na pagtanggap. Ang babaeng marupok na laging nakayuko at naghahanap ng kalinga sa mga maling kamay ay tuluyan ng namatay sa mismong kinatatayuan niya. Walang anumang ingay na lumabas mula sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa kanyang kamay. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang palad. Mas lalong hinihigpitan sa bawat segundong naririnig niya ang mga mapanlinlang na salita ng kanyang asawa mula sa loob ng kwarto. Ang gintong singsing sa kanyang daliri na minsan ay itinuring niyang banal na simbolo ng wagas na pag-ibig at walang hanggang proteksyon, ay ngayon ay isang posas na pilit niyang dinudurog. Ibaon niya ang malamig na metal sa kanyang sariling laman. Unti-unting tinutuklas ang sakit hanggang sa mamanhid ang kanyang mga daliri. Maramdaman niya ang hapdi, isang matinding pisikal na paalala na siya ay buhay pa. Ang bawat hagupit ng sakit ay nagsisilbing sagisag na hindi siya magiging isang simpleng alikabok na madaling wawalisin palabas ng kanilang mundo. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, sa kabila ng lahat ng pagtataksil at pasakit, siya ay naririto, tumatayo, at patuloy na lumalaban. Habang nakatayo sa gitna ng dilim at pinapanood ang mga taong umagaw sa kanyang buhay, yaman at kaligayahan, isang napakalamig na kaisipan ang nag-iwan ng marka sa kanyang nagbabagang isipan. Paano mo tatakasan ang isang multong inaakala mong matagal mo nang inilibing? Kung ito ngayon ay nakatayo na sa labas ng iyong pintuan upang bawiin ang bawat patak ng dugong iyong inutang? Sa paglisan ng dilim at pagbungad ng malamig na umaga, walang sino man sa loob ng mansyon ang nakapansin sa tahimik na paglabas ni Trining. Gamit ang dahilan ng pagpunta sa palengke upang bumili ng mga sangkap
para sa kanyang kakanin. Tinahak niya ang daan patungo sa lumang opisina ni Attorney Isko. Ang hangin ay may dalang pait ng nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga hakbang ay hindi na mabigat, kundi punong-puno ng tiyak na layunin. Pagdating sa opisina, maingat niyang inilapag sa ibabaw ng mesa ang naninilaw na sobre mula sa kanyang ama. Pinagmasdan ni Attorney Isko ang mga numero at ang liham ng may matinding pagkamangha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang dahan-dahang napagtatanto ang malalim na kahulugan ng pamanang yon. Ayon sa matandang abogado, ang mga numerong yon ay hindi basta-basta code, kundi mga access key para sa isang lihim na yaman na itinago ng ama ni Trining sa labas ng bansa. Isang pondo na sadyang inilayo sa pangalan ng Solaria upang hindi kailanman makuha ng mga taong may maitim na hangarin. Ang ama mo ay isang napakatalinong tao. Trining, wika ni Isko habang isa-isang binubuksan ang mga ligtas na pahina sa kanyang computer upang kumpirmahin ang impormasyon. Alam niyang ang kumpanya ay laging nakabukas sa panganib, kaya itinuon niya ang malaking bahagi ng orihinal na puhunan dito. At ang mas mahalaga, ikaw lamang ang may kapangyarihang gumalaw nito. Kahit ilang pekeng dokumento pa ang papirmahan sa iyo ni Javier, hindi niya kailanman maa-access ang pondong ito dahil nangangailangan ito ng iyong personal na presensya at pahintulot. Isang mainit na alon ng pag-asa ang pumulupot sa puso ni Trining. Sa gitna ng lahat ng panlilinlang at pagtataksil, naramdaman niya ang mahigpit at maprotektang yakap ng kanyang yumaong ama. Hindi siya iniwang walang laban. Binigyan siya nito ng pinakamalaswang sandata upang bawiin ang kanilang dangal. Nang may buong katapangan, inutusan niya si Isko na gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang tunay na may-ari upang i-freeze ang lahat ng mga account ng Redwood Assets at putulin ang bawat linya ng kredito na sumusuporta sa mga kumpanya ni Javier. Sa oras na magsimula ang malaking pagdiriwang bukas, ang imperyo yun ng Del Rosario ay mananatiling nakatayo sa labas, ngunit sa loob, isa na itong guhong naghihintay na lamang bumagsak. Bumalik si Trining sa mansyon ng may kalmadong mukha. Dumiretso siya sa kusina, isinuot ang kanyang kupas na apron at nagsimulang magmasa ng arena. Habang idinidiin niya ang kanyang mga palad sa malambot na masa, naramdaman niya ang isang kakaibang kapangyarihan. Ang mga kamay na ito, na matagal na nilang kinukutya bilang marumi at pangkusina lamang, ay ang mismong mga kamay na tahimik na sumasakal sa kanilang huwad na yaman. Sa bawat paghalo niya ng gata at asukal, kasabay nitong naghahalo ang mga detalye ng kanyang mapanirang plano. Kinahapunan, bumaba si Javier mula sa kanyang silid. Suot ang isang mamahaling suit na bagong gawa para sa anibersaryo ng kumpanya kinabukasan. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kayabangan at huwad na tagumpay. Lumapit siya kay Trining, na noon ay nagpupunas ng lababo. Walang kamalay-malay na ang babaeng nasa kanyang harapan ay hawak na ang kanyang kapalaran. Make sure your puto is presentable tomorrow, Trining. I want you to serve it personally sa mga VIP guests natin sa unahan. Utos ni Javier na may kasamang nangiting ng uuyam. Gusto kong makita ng lahat kung gaano ka ka-supportive na asawa. Huwag kang magkakamali dahil maraming miyembro ng media ang darating. Tumingala si Trining at sinalubong ang mga mata ng kanyang asawa. Ipinagpag niya ang alikabok ng harina mula sa kanyang mga daliri at dahan-dahang lumapit kay Javier upang ayusin ang pagkakatupi ng kwelyo nito. Ang kanyang mga paggalaw ay napakalambing, maingat na iniayos ang telang nakapaligid sa leeg ng asawa, tila ba kinakapa ang eksaktong lugar kung saan ito sakali ng katotohanan. Makakaasa ka, Javier. Ipinapangako ko sa iyo na bukas ay matitikman ninyo ang pinakamasarap na inihanda ko. Isang handog na hindi ninyo kailanman malilimutan. Malumanay na sagot ni Trining. Ang kanyang boses ay sintamis ng pulot, ngunit naglalaman ng pangakong walang balikan.
Tumalikod si Javier ng may kumpiyansa at naglakad palabas upang salubungin si Doña Catalina na naghihintay sa sala. Naiwang mag-isa si Trining sa kusina. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kalderong may kumukulong tubig para sa kanyang mga kakanin. Lahat ay nakalatag na, ang mga patibong ay nakaset, at ang oras ng paniningil ay malapit na. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang kahandaan, isang malamig at mabigat na katanungan ang biglang gumapang sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang usok na unti-unting naglalaho sa hangin. Sa oras na tuluyang mawasak ang imperyong itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng kanyang nakaraan, may matitira pa ba sa pagkatao ni Trining upang buuin muli ang sarili? O tuluyan na siyang lalamunin ng apoy na kanyang pinasimulan? Ang malamig na hangin ng gabi ay dahan-dahang pumasok mula sa malalaking bintana ng mansyon, nagdadala ng kakaibang katahimikan na tila ba nagbabadya ng isang paparating na unos. Sa loob ng marangyang silid-kainan, maingat na inilalapag ni Trining ang mga platong porselana sa ibabaw ng mahabang mesa. Ang marahang pagdikit ng mga kubyertos sa makintab na kahoy ay tila mga huling patak ng oras na nagbibilang pababa sa nalalapit na pagbagsak ng imperyong nakapaligid sa kanila. Ito ang huling hapunan na kanyang ihahanda sa bahay na ito, isang lihim na ritual ng pagpapaalam sa mga taong umubos sa kanyang pagkatao. Hindi nagtagal ay dumating sina Javier, Doña Catalina at Bianca. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa labis na kagalakan at huwad na tagumpay. Naupo si Bianca sa mismong upuan na dati ay nakalaan para kay Trining, isang lantarang pag-angkin sa posisyong matagal na nitong inaasam. Ang malakas na pagtawa ni Doña Catalina ay pumuno sa silid. Nagdiriwang sa nalalapit na anibersaryo ng Del Rosario Infrastructure kinabukasan at sa tuluyang pag-angkin nila sa natitirang yaman ng Solaria. This calls for a toast, masayang wika ni Javier habang itinataas ang kanyang baso ng pulang alak. Ang pangingintab ng likido ay sumasalamin sa kasakiman sa kanyang mga mata. Bukas, opisyal na nating ipapakilala si Bianca bilang bagong mukha ng ating expansion. Tomorrow marks the beginning of our true legacy at tuluyan na nating iiwan ang mga pabigat sa nakaraan. Ang marahang paglapat ng mga baso sa isa't isa ay lumikha ng isang mataginting na alingawngaw sa hangin, isang pagdiriwang ng kanilang pagkaganid na tahimik na pinagmamasdan ni Trining mula sa gilid ng silid. Matamis na ngumiti si Bianca. Inilapit pa ang kanyang sarili kay Javier habang pinapasadahan ng mapangutyang tingin ang asawang nakatayo lamang na parang isang estatwa ng kasambahay. I can't wait to redecorate this entire house once everything is settled, Javier. Siguro ay sisimulan natin sa pagpapasira ng kusinang yan na amoy usok at pinaglumaan na ng panahon, wika ni Bianca, na sinundan ng isang matalim na sulyap kay Trining. Don't you agree, Trining? It's time to move on to bigger and better things. Sa halip na yumuko at umiyak tulad ng inaasahan nila, dahan-dahang naglakad si Trining patungo sa gitna ng mesa. May dala siyang isang magandang bandehado na naglalaman ng mainit at bagong lutong puto na gawa sa pinakapinong galapong at may ibabaw na ginadgad na keso. Inilapag niya ito sa harapan nila. Ang init na nagmumula sa kakanin ay nagdala ng matamis at pamilyar na halimuyak na minsan ay naging simbolo ng kanyang pagmamahal at sakripisyo. Nais ko sanang tikman ninyo ang huling meryendang inihanda ko para sa gabing ito. Malumanay na wika ni Trining. Ang kanyang boses ay tila isang uyayi na nagpapatahan ng galit. Ginawa ko ito nang may buong pag-iingat at dedikasyon dahil alam kong bukas ay magbabago na ang lahat. Siguraduhin ninyong ubusin niyan dahil baka ito na ang huling pagkakataon na makakatikim kayo ng ganitong tamis bago kayo harapin ng bukas. Nagkatinginan si Javier at Catalina, may bahagyang pagtataka sa kalmadong anyo ni Trining. Ngunit ang kanilang pagmamataas ay mabilis na nagtakip sa anumang hinala. Kumuha si Bianca ng isang piraso at kinagat ito ng may halong pandidiri na pilit itinatago.
Pinagmasdan sila ni Trining habang nanginunguya nila ang bawat piraso ng kanyang sakripisyo. Sa bawat paglunok nila, naramdaman ni Trining ang pagkalas ng isa pang kadenang nakagapos sa kanyang puso. Ito ang kanyang huling pag-aalay, hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang reynang handa nang bawiin ang kanyang trono. Nang matapos ang hapunan at tuluyan ng nilisan ng tatlo ang mesa upang magpatuloy sa kanilang pagdiriwang sa sala, naiwan si Trining sa gitna ng silid kainan. Tinitigan niya ang mga walang lamang plato, ang mga mantsa ng alak sa mantel, at ang buong kabuuan ng mansyong minsan ay naging kanyang ginintuang hawla. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi nanlalamig sa labis na kahandaan. Kinabukasan, haharap siya sa libu-libong tao sa ilalim ng matinding liwanag ng mga kamera at sa mismong entablado kung saan inakala ni Javier na makukuha niya ang buong mundo. Ngunit habang pinagmamasdan ni Trining ang kadiliman sa labas ng bintana, isang nakakapangilabot na katanungan ang naglaro sa kanyang isipan, isang huling pagsubok sa kanyang katatagan. Sa oras na bumagsak ang kurtina ng kasinungalingan at sumabog ang buong katotohanan sa harap ng madla, mananatili kaya siyang matibay o baka siya rin ay malunod sa tindi ng alon na kanyang pinakawalan? Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ng pinakaprestihiyosong hotel sa Maynila ay tila kinakapos sa dami ng mga panauhing mula sa alta sosyedad. Ang mga nagkikinangang chandelier ay nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag, sumasalamin sa mga mamahaling diamante at makintab na kasuotan ng mga negosyante, politiko, at mga sikat na personalidad na dumalo para sa ika-10 anibersaryo ng Del Rosario Infrastructure. Sa gitna ng dagat ng mga kilalang tao, naglalakad si Javier ng may tindig ng isang haring nagmamay-ari ng mundo. Nakasuot siya ng isang pasadyang suit na nagtatampok ng kanyang karangyaan. Sa kanyang tabi ay nakakapit ng mahigpit si Bianca. Suot ang isang nakamamanghang pulang gaon na may malalim na hiwa sa likod. Umaakit ng atensyon mula sa bawat anggulo. Sila ang sentro ng paghanga, ang perpektong larawan ng tagumpay at kapangyarihan. Sa kabilang dako, sa likod ng malalaking kurtina, malapit sa kusina ng hotel, nakatayo si Trining. Hindi siya nakasuot ng gown. Sa halip, suot niya ang uniforme ng mga waitstaff ng hotel, isang itim na palda at puting blusa na may kasamang maliit na apron. Ang mga kamay niya, na minsang humawak sa kinabukasan ng isang buong imperyo, ay mahigpit na nakakapit sa isang silver na tray na naglalaman ng mga baso ng champagne. "Excuse me, miss. We need more drinks at table 5. Utos ng isang ginang na puno ng alahas, hindi man lang tiningnan ang mukha ni Trining. "Opo, ma'am." Mahinang sagot ni Trining. Ang kanyang boses ay tila isang anino na nawawala sa ingay ng kasiyahan. Habang naglilingkod siya sa mga mesa, hindi maiwasan ng ilang mga panauhin na makilala siya. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat tulad ng apoy sa tuyong damo. Ang mga mapangutyang tingin, ang mga patagong pagngiti, at ang mga matatalim na salita ay tila mga karayom na paulit-ulit na itinutusok sa kanyang pagkatao. Hindi ba't asawa yan ni Javier? Bakit nagsiserve ng drinks? Akala ko ba ay nagkasakit at nagpapahinga sa probinsya? Bulong ng isang babae sa kanyang kasama na sinundan ng isang mapang-asar na halakhak. "Well, you can't take the squatter out of the girl." Sabi nga ni Catalina, ang tanging alam lang niyan ay gumawa ng puto. "Look at Bianca. She's the real deal." Sagot naman ng isa. Nakayuko lamang si Trining. Pinakinggan niya ang bawat insulto, tinanggap ang bawat pangungutya. Ang bawat salita nila ay parang panggatong na mas lalong nagpapaliyab sa apoy ng kanyang determinasyon. Nakita niya sina Javier at Bianca na lumapit sa mesa ni na Doña Catalina. Nang mapansin ni Javier si Trining na nag-aabot ng inumin malapit sa kanila, isang malapad na ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa mukha nito. "Look who decided to help out," wika ni Javier sa malakas na boses upang marinig ng mga nasa paligid.
Sabi ko sa kanya na magpahinga na lang sa bahay, pero sadyang hindi niya maiwan ang nakasanayan niyang gawain. That's my wife, always ready to serve. Nagtawanan ng mga tao sa paligid. Isang mapait na ngiti ang pinilit ni Trining na iguhit sa kanyang mga labi. Bahagya siyang yumuko bilang tanda ng paggalang bago dahan-dahang umatras pabalik sa kusina. Sa pagpasok niya sa likod ng mga pinto, nakasalubong niya si Attorney Isko na nakatoksido ngunit nakatago sa gilid, may hawak na isang maliit na earpiece. Handa na ang lahat, Training. Nakakonekta na kami sa main control room ng hotel. Ang mga file na galing sa Redwood at ang mga audio recording mo ay naka-queue na sa main system. Bulong ni Isko. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng tensyon. Tumango si Trining. Dahan-dahan niyang inalis ang puting apron. Ibinaba niya ang buhok na kanina pa nakatali sa isang mahigpit na pusod. Attorney Isko, siguraduhin mong walang makakalabas na media mamaya. Gusto kong makita ng buong Pilipinas kung paano masusunog ang mga huwad na Diyos na ito. Bumalik ang atensyon ng lahat nang magsimulang magsalita ang MC ng gabi. Ang mga ilaw sa ballroom ay dumilim at ang tanging nanatiling maliwanag ay ang malaking entablado kung saan nakatayo ang isang napakalaking LED screen na nagpapakita ng logo ng Del Rosario Infrastructure. Dahan-dahang umakyat si Javier sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng kayabangan. Kinuha niya ang mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Puno ng karisma na matagal niyang ginamit upang manlinlang. Ladies and gentlemen, distinguished guests, tonight is not just a celebration of our past 10 years. Tonight is the dawn of a new era. Sa loob ng isang dekada, binuo natin ang imperyong ito mula sa pawis at talino. At upang gabayan tayo sa mas malaking kinabukasan, I would like to introduce the new strategic partner of Del Rosario Group, ang babaeng hindi lang maganda, kundi may sapat na talino para dalhin tayo sa rurok ng tagumpay. Miss Bianca Vergel, nagpalakpakan ng buong ballroom. Umakyat si Bianca sa entablado, kumakaway at nakangiti na tila isang reyna. Lumapit siya kay Javier at binigyan ito ng isang mabilis na halik sa pisngi bago humarap sa madla. Sa gitna ng palakpakan at kagalakan, walang nakapansin sa babaeng dahan-dahang naglalakad mula sa likod ng ballroom. Wala na ang uniforme ng waitstaff. Suot ni Trining ang isang pamilyar at napakagandang pulang silk dress na binili ng kanyang ama bago ito namatay. Ang kanyang mga mata na dati ay laging nakayuko, ngayon ay matalim na nakatitig sa entablado. Ngunit bago pa man makapagsalita si Bianca, ang malaking LED screen sa likod nila ay nag-iba ng kulay. Ang asul na logo ay biglang nawala. Ang boses ni Javier ay naputol. Ang buong ballroom ay nabalot ng pagkalito nang magsimulang mag-load ang isang file sa screen. Ang tanong na nag-iwan ng panginginig sa bawat tao sa loob ng silid ay, ano ang unang lalabas sa malaking screen na magpapabago sa buhay nilang lahat? Ang asul na liwanag mula sa malaking screen ay biglang napalitan ng isang madilim na kulay. Walang sino man ang nakapagsalita sa loob ng malawak na bulwagan. Maging ang paghinga ng mga tao ay tila pansamantalang huminto dahil sa pagtataka. Sa isang iglap, isang pamilyar at mapanlinlang na boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi nagmula sa entablado, kundi mula sa mga malalaking speaker ng hotel. Hindi na makapaghintay ang mga investor sa Dubai, Javier. Kailangan na nating ilipat ang huling 20% ng Solaria funds sa Redwood bago matapos ang buwan. Ang boses ni Bianca ay malinaw, puno ng kayabangan at kasakiman. Ang nangiti sa mukha ng babaeng nakatayo sa entablado ay biglang naglaho, napalitan ng isang maputla at nanginginig na anyo. Lumingon si Javier sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding gulat. Subalit bago pa man siya makasigaw upang utusan ng mga technician na patayin ang sistema, sumunod na umalingaw-ngaw ang kanyang sariling tinig. Don't worry, babe.
Trining is so out of it lately. She signs everything I put in front of her. Ang akala niya ay para sa expansion ng tiyanggi niya ang mga pinipirmahan niya. Ang ilang baso ng alak ay nabitawan ng mga panauhin dahil sa labis na pagkagulat, dahilan upang kumalat ang pulang likido sa mamahaling alpombra na tila sariwang dugo ng isang pinaslang na katotohanan. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na lumago, naging isang dagat ng pagkasuklam at paghuhusga mula sa mga taong kanina lamang ay pumapalakpak sa kanila. Kasabay ng mga tinig ay ang paglabas ng mga dokumento sa malaking screen, mga bank transfer mula sa Solaria Holdings patungo sa mga tagong account sa labas ng bansa, mga pekeng lagda, at ang mga patunay ng panlilinlang na ginawa ni Javier sa loob ng isang dekada. Napatayo si Doña Catalina mula sa kanyang inuupuan. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang unti-unting pagkasira ng dangal ng kanilang pamilya. Pilit na inaabot ni Javier ang mikropono sa gilid ng entablado upang magpaliwanag, ngunit ang sistema ay tuluyan ng kinontrol mula sa labas ng hotel. Mula sa likuran ng malawak na ballroom, nagsimulang maglakad si Trining. Ang kanyang pulang gaon ay tila isang naglalagablab na apoy na humahati sa dagat ng mga panauhin. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang bigat ng 10 taong pagdurusa, ngunit ang kanyang tindig ay nagpapahayag ng isang hindi matitinag na kapangyarihan. Wala na ang babaeng laging nakayuko. Wala na ang asawang tinanggap ang bawat pangungutya ng walang imik. Dahan-dahang humawi ang mga nagtumpukang tao upang bigyan siya ng daan. Nang makarating siya sa paanan ng entablado, inabutan siya ni Attorney Isko ng isang nakabukas na mikropono. Ang lahat ng mata sa loob ng silid ay nakatutok sa kanya. Ang mga mapanghamak na tingin kanina ay napalitan ng pagkamangha at matinding paggalang. Ganyan kadali para sa inyo ang nakawin ang buhay ng isang taong nag-alay ng lahat para sa inyong pamilya. Ang boses ni Trining ay mahinahon, ngunit may talim na bumabaon sa kaibuturan ng bawat nakikinig. Javier, ginamit mo ang aking pangungulila upang gawin akong alipin sa sarili kong kumpanya. Inakala mong ang mga gamot na ipinapainom mo sa akin gabi-gabi ay tuluyan ng bubura sa aking katinuan. Trining, stop this nonsense! Bumababa ka riyan. Pinapahiya mo tayo sa harap ng media. Pilit na pagkontrol ni Javier, kahit na ang kanyang buong katawan ay halatang nanginginig na sa matinding takot at kahihiyan. Tayo? Isang malamig at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trining. Walang tayo, Javier. Ang nakikita ninyo sa screen ay hindi lamang panlilinlang sa akin, kundi pagnanakaw sa buong kumpanyang pinaghirapan ng aking ama. At bilang nag-iisang tagapagmana at tunay na tagapamahala ng Solaria Holdings, nais kong ipaalam sa lahat na kinansela ko na ang lahat ng pondo na sumusuporta sa Del Rosario Infrastructure. Kayo ay nakatayo ngayon sa ibabaw ng isang imperyong baon sa bilyon-bilyong utang at walang anumang halaga. Napaatras si Bianca. Pilit na itinatago ang sarili sa likod ni Javier habang ang mga kamera ng media ay walang awang kumukuha ng mga larawan ng kanilang pagbagsak. Ang sunod-sunod na pag-record ng mga kamera ay tila mga kidlat na humahampas sa kanilang nabasag na pagmamataas. Inilalantad ang kanilang pagkatao sa buong mundo. Ginawa ninyo akong basahan. Pinakain ninyo ako ng mga tira-tira sa sarili kong tahanan upang iparamdam kung gaano ako kababa. Ngunit nakalimutan ninyo na ang mga taong sanay sa matinding init ng kusina ay alam kung paano maglaro sa apoy nang hindi napapasok pagpapatuloy ni Trining. Ang kanyang mga luha ng nakaraan ay nagbabadyang tumulo, ngunit pinigil niya ito ng kanyang nag-aapoy na dignidad. Naramdaman ng lahat ang bigat ng bawat salitang kanyang binitawan. Isang nakakapangilabot na katahimikan ang muling bumalot sa bulwagan nang dahan-dahang lumuhod si Doña Catalina dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay
nang mapagtanto ang tindi ng kanilang kinakaharap na trahedya. Sa kalagitnaan ng gulat at pagkawasak, isang katanungan ang umikot sa isipan ng bawat taong nakasaksi sa pagbagsak na iyon. Hanggang saan ang kayang ibayad ng isang pamilyang namuhay sa kasinungalingan? Ngayong, ang batas mismo ang naghihintay sa labas ng mga pintong iyon upang singilin ang kanilang mga kasalanan. Ang mga malalaking pintuan ng ballroom ay sabay-sabay na bumukas, nagbigay daan sa pagpasok ng mga unipormadong opisyal ng National Bureau of Investigation, kasama ang ilang ahente ng Anti-Money Laundering Council. Ang kanilang mga seryosong muka at mabilis na paghakbang ay nagdala ng mas matinding tensyon sa loob ng silid, habang ang mga nagkikislapang ilaw ng mga kamera mula sa media ay tila naging mga kidlat na patuloy na humahampas sa nadurog na dangal ng mga Del Rosario. Ang mga panauhing kanina lamang ay nakikisalo sa huwad na karangyaan ay mabilis na nagsilayo. Tila ba ang mag-ina at si Bianca ay may dalang nakakahawang sakit na hindi nila nais madikitan. Nakita ni Bianca ang papalapit na mga awtoridad at ang tanging naging reaksyon nito ay ang mabilis na paglayo kay Javier nang may matinding pandidiri. Humarap siya sa mga nagkukumpulang miyembro ng media. Pilit na itinatago ang kanyang mukha gamit ang kanyang mamahaling bag habang umaatras patungo sa gilid ng entablado. Wala akong kinalaman dito. Biktima rin ako ng panlilinlang ni Javier. Ginamit niya lang ako para sa image ng kumpanya at wala akong alam sa mga illegal na transaksyon na yan. Sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na madamay. Sa pagbagsak ng imperyong kanina lamang, ay buong yabang niyang inaangkin. Ito ang tunay na kulay ng kasakiman. Sa oras ng kagipitan, walang sino man ang sapat na mahalaga upang iligtas maliban sa sarili. Pinalibutan ng mga opisyal si Javier. Ang matapang na lalaking kanina ay nagahari sa entablado. Nagdedeklara ng kanyang kapangyarihan at pag-angkin sa mundo ay tuluyan ng nanliit habang mahigpit na binabasahan ng kanyang mga karapatan. Ang malamig na bakal ng posas ay mahigpit na dumampi at pumulupot sa kanyang mga pulso. Isang mabigat at pisikal na patunay ng katapusang matagal na niyang tinatakasan. Tumingin si Javier kay Trining. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng kahit kaunting bakas ng pagmamahal mula sa babaeng minsan ay naging sunod-sunuran sa kanyang bawat nais. Trining, please. Asawa mo ako. Huwag mong gawin ito sa akin. Alam kong may mga pagkakamali ako, pero aayusin natin ito nang hindi umabot sa ganito. Pagsamo ni Javier, ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng naglaho at napalitan ng isang nakakaawang anyo ng pagkadesperado. Ngunit ang mga mata ni Trining ay nanatiling malamig at walang anumang bahid ng simpatiya. Tinitigan niya ang asawa at nakita lamang ang anino ng isang halimaw na walang awang umubos sa kanyang kabataan at nagpapatay sa kanyang mga magulang. Wala na akong asawa, Javier. Ang lalaking pinakasalan ko ay namatay kasama ng mga magulang ko nung araw na pinili ninyong magnakaw ng buhay para sa inyong sariling kasakiman. Mariing sagot ni Trining. Ang bawat salita ay may dalang pinal na hatol sa kaluluwa ng lalaki. Hindi pag-ibig ang ibinigay mo sa akin, kundi isang hawlang ginawa mula sa mga kasinungalingan. Ngayon, mararanasan mo ang tunay na hawla kung saan walang sino man ang maaari mong mamanipula. Sa paanan ng entablado, gumapang si Doña Catalina papalapit kay Trining. Ang kanyang mamahaling damit ay sumadsad sa sahig na dati ay ayaw niyang dinudumihan. Basa ng luha ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang mga labi habang pilit na inaabot ang laylayan ng pulang gaon ni Trining. Tuluyan ng kinalimutan ang anumang natitirang uri ng pagmamataas na meron siya bilang isang donya ng alta sosyedad. Parang awa mo na, Trining. Utang na loob. Huwag mong sirain ang pamilya natin. Patawarin mo kami. Ibabalik namin ang lahat sa iyo. Ipapangalan ko sa iyo ang buong mansyon, ang lahat ng alahas.
Huwag mo lang ipakulong ang anak ko. Humahagulgol na pagmamakaawa ng matanda. Isang huling pagtatangkang gamitin ang awa at utang na loob na matagal na nilang inabuso at ginawang sandata. Dahan-dahang umatras si Trining upang hindi madikitan ng mga kamay ng kanyang biyenan. Tinitigan niya si Catalina ng may halong awa at matinding pagkasuklam. Ang pamilyang sinasabi ninyo ay matagal nang nasira noong araw na ginawa ninyo akong kasangkapan. Hindi ninyo kailanman mababayaran ang mga taon na ninakaw ninyo sa akin at lalong hindi ninyo mabubuhay ang mga magulang ko gamit ang inyong mga alahas at pekeng pangako. Dito nagtatapos ang pagiging biktima ko at dito magsisimula ang pagbabayad ninyo sa batas at sa Diyos. Wika ni Trining bago tuluyang tumalikod. Hindi na muling nilingon pa ang matandang naiwang nakasubsob sa sahig ng kanyang sariling kahihiyan habang inilalabas ng mga awtoridad si Javier sa gitna ng walang tigil na pagkislap ng mga kamera at nagkakagulong mga tao. Nakatayo si Trining sa ibabaw ng entablado. Pinagmamasdan ang kaguluhang tuluyang nagpapalaya sa kanya. Ang hustisya ay muling naibalik, ngunit sa paghupa ng bagyo at pagkawala ng mga taong nagpahirap sa kanya, isang bagong hamon ang dahan-dahang bumabalot sa kanyang isipan. Paano niya sisimulang buuin muli ang isang puso at isang buhay na 10 taon niyang nakalimutang angkinin? Ang tunay na paglaya ay hindi lamang ang pag-iwan sa isang madilim na silid, kundi ang pagtanggal sa bawat kadenang nakagapos sa iyong alaala at ang pagtanggap sa sarili mong halaga ng walang pag-aalinlangan. Ang malawak na mansyon ng mga Del Rosario ay nababalot ngayon ng isang nakakabiminging katahimikan. Wala na ang malalakas na tawanan ni Doña Catalina, wala na ang mga yabag ni Javier na nagdadala ng takot, at wala na ang mabahong halimuyak ng pabango ni Bianca. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay tila ba sumasakal sa hininga ni Trining ay isa na ngayong malaking espasyong walang laman. Isang libingan ng mga ambisyong nabulok sa kasakiman. Nakatayo si Trining sa gitna ng kanyang silid, bitbit ang isang maliit na maleta. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling damit na binili ni Javier upang gawin siyang palamuti. Hindi rin niya hinawakan ang mga alahas na ibinigay sa kanya bilang pampalubag loob sa bawat sampal ng mga salita. Ang tanging dala niya ay ang mga lumang larawan ng kanyang mga magulang, ang mga dokumento ng Solaria na binalot ng katarungan, at ang kanyang paboritong apron na may bakas pa ng harina at pagsisikap. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan, ang kanyang bawat hakbang ay tila ba isang pag-akyat mula sa hukay. Huminto siya sa tapat ng pintuan ng kusina, ang lugar kung saan siya naging alipin sa loob ng 10 taon. Pinagmasdan niya ang makintab na tiles na ilang libong beses niyang nilinis, habang ang kanyang mga luha ay lihim na pumapatak. Ang amoy ng gata at asukal ay nananatili pa rin sa hangin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito amoy ng pagpapakumbaba. Ito na ang amoy ng kanyang tagumpay. Sa ibabaw ng malamig na marmol ng kitchen counter, dahan-dahang hinila ni Trining ang gintong singsing mula sa kanyang daliri. Ramdam niya ang hapdi ng balat na matagal na nakulong sa ilalim ng metal. Tila ba ang balat mismo ay naghihilom na sa pagkawala ng isang malupit na sumpa. Inilapag niya ang singsing sa tabi ng isang platitong may tira-tirang sarsa. Isang huling paalala sa mga Del Rosario na ang babaeng itinuring nilang basahan ay tinapos na ang kanyang papel sa kanilang masamang dula. Tapos na, Naytay. Naibalik ko na ang lahat ng ninakaw nila. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta na nagpapatahimik sa mga multo ng nakaraan. Nang lumabas siya ng malaking pinto, sumalubong sa kanya ang sikat ng araw ng madaling araw. Hindi ito ang nakakasilaw na liwanag ng mga kamera sa ballroom, kundi ang banayad at mainit na yakap ng kalikasan na nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Naghihintay sa labas si Attorney Isko na may maluwag na ngiti sa kanyang mga labi.
Saan tayo ngayon, Madam President? Biro ni Isko, ngunit may kasamang malalim na paggalang. Tumingala si Trining sa asul na kalangitan at huminga ng malalim. Ang kanyang dibdib ay malaya na sa bigat na 10 taon niyang dinala. Pumunta tayo sa opisina ng Solaria. Maraming kailangang ayusin. Pero bago yon, dadaan muna tayo sa Tiangge. Gusto kong magpamigay ng puto sa mga taong nagugutom. Dahil ang yaman na hindi marunong magbahagi ay walang pinagkaiba sa yaman ng mga Del Rosario. Isang magandang balat na walang laman. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, hindi na lumingon pa si Trining. Ang kanyang paningin ay nakapako sa unahan, sa landas na siya na mismo ang gagawa. Ang asawang binura sa angkan ay siya na ngayong reyna ng sarili niyang kapalaran. Ang bawat sugat sa kanyang mga kamay ay naging mga medalya ng karangalan at ang bawat luhang pumatak ay naging tubig na nagpatubo sa isang bagong pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang bagong kapangyarihan at yaman, isang simpleng katanungan ang nananatiling nakaukit sa kanyang puso. Isang paalala na magpapanatili sa kanya sa lupa. Sa oras na maging matagumpay ang Solaria sa ilalim ng kanyang pamumuno, paano niya titiyakin na ang puso ng kumpanya ay mananatiling kasing dalisay ng puto na nagligtas sa kanyang kaluluwa? Ang samyo ng bagong sayang na galapong at ang banayad na halimuyak ng dahon ng pandan ay malayang humahalimuyak sa loob ng isang malawak at maliwanag na kusina. Ngunit hindi na ito ang madilim at nakakasuffocate na kusina ng mansyon ng mga Del Rosario. Ito ang sariling tahanan ni Trining, isang lugar kung saan ang bawat sulok ay puno ng liwanag, hangin at kapayapaan. 1 taon na ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang imperyong itinayo sa mga kasinungalingan. Sa bawat pag-angat ng takip ng kanyang malaking steamer, ang usok na lumalabas ay tila mga alaala ng nakaraan na dahan-dahang naglalaho sa hangin. Maingat na hinawakan ni Trining ang isang lianera ng puto. Ang kanyang mga kamay, bagamat mayroon pa ring mga bakas ng pagsisikap, ay wala na ang panginginig ng takot. Ngayon, ang bawat kalyo sa kanyang palad ay mga marka ng isang babaeng nagtagumpay sa sarili niyang laban. Ang Solaria Holdings ay hindi lamang muling nakabangon, kundi naging simbolo na rin ng katapatan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit higit sa yaman, ang pinakamalaking tagumpay ni Trining ay ang pagtatatag ng Alab ng Pag-asa Foundation, isang sentro na nagbibigay ng legal at psikolohikal na tulong para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at manipulasyon sa loob ng tahanan. Madam President, handa na po ang sasakyan para sa pagbisita niyo sa shelter, wika ng kanyang sekretarya na pumasok ng may maluwag na ngiti. Tumango si Trining at dahan-dahang hinubad ang kanyang puting apron. Salamat, Maria. Pakibalot na rin itong mga puto at cassava cake. Gusto kong matikman ng mga kababaihan doon ang tamis ng bagong simula. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay ang kalsada ng Maynila, dumaan sila sa tapat ng lumang gusali ng Del Rosario Infrastructure. Ngayon, ang pangalang iyon ay tinanggal na at pinalitan ng isang bagong kumpanya. Nabalitaan niya mula kay Attorney Isko na si Javier ay nananatili pa rin sa loob ng rehas, binubuno ang parusang dala ng kanyang kasakiman, habang si Doña Catalina ay naninirahan na lamang sa isang maliit na paupahang bahay sa probinsya, nilalamon ng sarili niyang kahihiyan at pangungulila. Si Bianca naman ay tuluyan ng nilayuan ng publiko at nawala ng kinang na tila isang bituin na mabilis na naging abo. Naitanong ni Trining sa kanyang sarili, napatawad na ba niya sila? Huminga siya ng malalim habang pinagmamasdan ng mga tao sa labas. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ng puot na diktahan ang kanyang kinabukasan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok at sa pagpapatawad na yon, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan. Wala na siyang nararamdamang galit,
Tanging ang malalim na pasasalamat sa mga aral na nagpanday sa kanyang pagkatao. Nang makarating siya sa shelter, sinalubong siya ng mga ngiti ng mga babaeng tulad niya ay minsan ding nawalan ng boses. Isang batang babae ang lumapit sa kanya at humawak sa kanyang kamay. Sabi po nila, "Kayo raw po ang nagligtas sa amin." "Salamat po, Ma'am Trining," bulong ng bata. Yumuko si Trining at hinaplos ang pisngi ng bata. "Hindi ako ang nagligtas sa inyo, anak. Ang sarili niyo ang nagligtas sa inyo dahil pinili ninyong lumaban at maniwala na may halaga kayo. Tandaan mo, ang pag-ibig na tunay ay hindi kailanman nagpapaliit ng iyong pagkatao. Ito ay nagbibigay sa iyo ng pakpak upang lumipad." Sa huling bahagi ng araw, habang nakatayo si Trining sa balkonahe ng kanyang opisina sa Solaria, pinanood niya ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong kalangitan. Ang katarungan ay naigawad, ang katahimikan ay nakamit, at ang bawat luhang pumatak sa nakaraan ay naging pataba sa lupang kinatatayuan niya ngayon. Natutunan niya na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay maglingkod sa iba, kundi sa kung paano niya pinahahalagahan ang sarili niyang hininga. Ang asawang binura sa angkan ay wala na. Ang narito ngayon ay si Trinidad Sullivan, isang anak, isang pinuno, at isang babaeng malaya. Ang kwento niya ay hindi nagtapos sa isang simpleng paghihiganti, kundi sa isang dakilang pagbangon. Dahil sa dulo ng bawat madilim na gabi, laging may naghihintay na umaga na kasing pino at kasing tamis ng puto na ginawa ng may wagas na pag-ibig sa sarili. Ang kapayapaan ay hindi lamang ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng lakas na harapin ang bukas ng may ngiti, bitbit ang baon na pag-asa at pagmamahal na hindi na muling mananakaw ng sinuman.